Hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng vice na si Atty. Sheila Sison, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo na pawang inihain noong December 2024. Gate ni Sison, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives. So, yun mga pre, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Ayan kasi ito si Sara Duterte mga pre, ay nagpanic na. Pinapatigil yung impeachment, no? Impeachment laban dito kay Sara Duterte. Siya na mismo yung gumagalaw. So, anong ibig sabihin nito? Nagpanic ka na? 'Di ba? Oo, kasi ikaw na mismo ang gumagalaw eh. Ikaw na mismo yung nagsasalita, pati lawyer mo na pinapatigil. Ang sabi ng mga DDS, sige, okay lang yan na may impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Para magkaalaman talaga kung totoo ba yung mga paratang nyo kay Sara Duterte. Alam mo, kung ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ginawang mali, kahit 10 impeachment complaint pa yan, hahayaan mo para malaman ng taong bayan kung ikaw ba talaga ay may kapalpakan o wala. Diba, hahayaan mo kung alam mo sa sarili mong malinis ka. Pero kung alam mo sa sarili mong tagilid ka dahil meron talagang butas, ikaw mismo magpapanik ka. Pipigilan mo pa ito. Diba? So, ang inyong Vice President, Sara Duterte, hindi na po makatulog. Bakit? Sa kakaisip dito sa impeachment laban sa kanya. Kumaharang? Papatigil? Aba, teka lang, Sara Duterte. Hayaan mo. Huwag kang magpanik, di ba? Relax lang ba? Relax. Di ba mahilig kang mag-concert, manood ng mga concert, maggala dito, gala doon, party dito, party doon. Yun muna yung gawin mo. Di ba? Sabi mo nga, anong sabi mo, Sara Duterte? Mas masakit pa ang iwanan ng jowa kumpara sa ma-impeach sa kamera. Sabi mo, di ba? Hindi ka pala nasasaktan eh. Di ba? Hindi ka pala nasasaktan eh. Bakit ikaw mismo yung gumagalaw na ngayon para mapatigil itong impeachment complaint laban sa'yo? Sara Duterte, wag mo kaming pinaglululoko. Kasi ikaw yung kauna-unahang vice presidente na na-impeach sa kamera. At ngayon sasabihin mo na mas masakit pa yung iwanan ng jowa kumpara sa ma-impeach. Pero ngayon dito, sabi mo, pinapatigil mo yung impeachment laban sa'yo? Anong kasinungalingan yan? Halatang halata talaga. Halatang halata na mas masakit pang ma-impeach kumpara iwanan ng jowa. Iwanan ng player ng basketball. Marami namang dyan, babae na mahilig sa basketball player eh. Diba? Marami po akong kilalang ganun. Diba? Alam mo, Sara, booking ka eh. Diba? Sabi mo noon, hindi, mas masakit pang mas masakit pang iwanan ng jowa kumpara ma-impeach sa kamera. Ngayong seryoso tong impeachment laban kay Sara Duterte, gusto mong pigilan? Ibig sabihin, mas masakit ito, Sara Duterte. Mas nasasaktan ka. Huwag nga kami. Pag ikaw na-impeach, Sara Duterte, bawal ka nang tumakbo ng pagka-mayor o vice-mayor o kahit o barangay kapitan, di ba? Maging kapitan kahit saan. Nasa ngayon ng gobyerno, kahit anong posisyon. Bawal ka na. Ikaw pa naman yung pinagmamalaki ng tatay mo. Tapos bigla kang lalagapak pababa. Diba? Kung ano yan, matutulad ka kay Rap Estrada. Paano na yan? Paano na yan, Sara Duterte? Anyway, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre,
bago po tayo magbigay ng reaction dyan, ayan meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0, ayan Siyempre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At siyempre mga pre, kung hindi ka pa, kung hindi ka pa, okay? Naka-follow sa ating Team Birador, follow mo na yan. Siyempre, sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, ito na nga mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong isang video. Okay, papakita ko po sa inyo yung video. Yan, okay. Sara Duterte, nagpanik. Baliktad pala eh. I-reverse nyo pala yung sinabi ni Sara noon. Sabi niya mas masakit na maiwan ng jowa kumpara ma-impeach sa kamera. Tapos ngayon, biglang bawi. Biglang ipapatigil yung impeachment laban sa kanya. Aba, huling-huli. Okay. Ito na, panoorin po natin ito. Ang timing daw ng paghahain ng impeachment complaints ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Hinihiling sa Supreme Court. Humiling ang isang Sara Duterte sa Supreme Court para mapatigil yung impeachment trial laban sa kanya. Diba? Humiling! Sana all. Mahilig humiling. Magaling humiling. Diba? Yan yung gawain ng mga Duterte. Ang magyabang sa una, ang ending, hihiling lang pala. Na ipatigil. Parang ganito, Babs. Tigil yun na yan. Maawa na kayo sa akin, please. Please, hindi na ako makatulog sa kakaisip ng impeachment laban sa akin. Tigil nyo na yan. Kunyari ko lang naman yung mas masakit pang maiwan ng jowa kumpara sa ma-impeach sa kamera. Joke ko lang yun. Malay mo, ganun din si Sara. Kasi alam mo naman yung mga Duterte, joker kuno sila eh. Tapos sila lang din yung natatawa. Alam mo, pag ikaw ay natawa ka sa sarili mong joke, ibig sabihin bangag ka. Bakit? Subukan mong humit-hit ng utot ng demonyo. After mong humit-hit niyan, tatawa kang mag-isa. Diba? Kahit hindi naman nakakatawa yung joke mo, tatawa kang mag-isa. Bakit po? Gawain ng mga dutae yan eh. Diba? Sila naman mismo yung umamin. Diba? Sila na mismo yung umamin. Kaya mapapansin mo, tatawa na lang. Kung hindi man sila tumawa, magbibitaw ng joke yung mga dutae. Tapos, diba? Yung mga miyembro nila, magtatawa na. Diba? Alam mo, Digong, Sara, tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na malapit na kayong mawala sa mundo ng politika. Diba? Dapat tanggapin nyo yan. Bakit ganon yung nangyari? Kasi ang yayabang nyo eh. Diba? Kala nyo kayo yung may-ari ng Pilipinas? Bigla kayo magsasabi, hindi, gawin na lang natin probinsya ng China yung Pilipinas. Ang yabang! Yabang ng tatay mo! Diba? Tapos patay dito, patay doon. Pati pagpatay niya yabang pa. Ang galing. Tuloy natin. Ayon sa abogado ng bise na si Atty. Sheila Season, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo. Okay, naalam kung legal ba. Okay. Ang inihain noong December 2024. Gate ni Season, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang. Gate ni Season, labag. Okay. Ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni impeachment prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives. Dagdag ng isa pang impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua, nasunod ang due process sa ika-4 na impeachment. Alam mo kasi yung lawyer ni Sara, gagawin ng lahat para hindi matuloy yung impeachment na yan. Kumbaga maghahanap sila ng butas ba? 'Di ba?
Maghanap sila ng butas. Kaya nga lang, hindi uubra yun. 'Di ba? Hindi uubra yung mga ganyan na mga panlilin lang sa mga Pilipino. Kasi malinaw na panlilin lang yan eh. Bakit? Eh binabalita po sa ano eh. Anyway, wala namang kasalanan yung mga mainstream media kasi sila ay nagbabalita lang. Kaya nga lang minsan i-cover nila yan, ibabalita. Maraming mga Pilipino yung maniniwala sa kanila na sasabihin, oh, bawal naman pala, bakit tinutuloy ninyo? Tapos sisisihin naman yung administrasyon. 'Di ba? Huwag kasi agad maniwala. Gamitin yung utak. May utak naman siguro kayo. Gamitin ito, paganahin ito. Di porkit tumae yung kampo ni Sarah, kakainin nyo yung tae. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Binigyan kayo ng utak, gamitin nyo to. Sabagay, pagdidiis, uto-uto kasi. Diba? Supposedly, these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Now, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. For us, there was no violation. Ayan, ha? It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved. Wala talaga lusot si Sarah dito. Dapat kumuha pa si Sarah ng magaling-galing. Yung magaling na abogado talaga. Oo. Diba, na kayang lusutan yung mga imposibleng lusutan. Diba? Matalino sana ba? Bakit bulpo yung lawyer ba ni Sarah ngayon? Di ba matalino? Oy, wala pa akong sinabing ganun. Ang sabi ko lang naman, sana kumuha si Sarah ng magaling-galing. Yung papatulugin siya sa gabi ba? Anong ibig ko sabihin? Lawyer kita, ikaw nang bahala dyan. Sige, paubaya ko na muna sa'yo, matutulog lang muna ako ha, kasi stress na ako dyan eh. Kailangan makatulog muna ako ng mahimbing. Magaling ka naman, gawin mo muna. Kaso, ang tanong dito, yung lawyer ni Sarah, magaling ba talaga? Wala eh. Ang bilis masabon eh. To the Committee on Justice. Ito po hindi na ang first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganun din po nangyari. Nangyari yan sa panahon ni Erap Estrada. Diba? So, anong pinuputok ng mga puwet nito mga DDS na to? Sasabihin, uy, hindi legit yan. Diba? O ibig sabihin yung kay Erap Estrada noon, wala din yun. Diba? Nangyari na nga kay Erap eh. Huwag nang kumontra pa. Huwag nang pumalag pa. Diba? Sabi nyo nga, okay lang yan. Magkaroon ng impeachment complaint. Diba? Laban dito kay Sarah na iniidolo nyo. Sabi nyo ha. Andin nung nandyan na. Pipigilan nyo. Anong tawag dun? Natatakot kayo. Pag si Sarah tuluyang na-impeach, natanggal sa pagka vice-presidente, sino pa yung pagmamalaki nyo? Si Robin Padilla? Wala na! Tapos! Diba? Wala nga naman si Robin Padilla yung pagmalaki nyo. Mukbang? Mukbang yung pagmamalaki. Diba? Tapos magmumura si Robin Padilla, putang ina, sawang-sawa na ako mga tol. Awayan dito, parinigan doon. Sawang-sawa na ako, putang ina. Hindi natin kailangan ng matalino sa Senado, tol. Magnanakaw lang yung mga matatalino na yan, tol. Ang
Ang kailangan natin mga tol, yung katulad kong bobo. KO! Ay, nabuang na. Wag daw, gustong palabasin ni Ruben, wag na lang daw yung matatalino sa Senado, dapat yung bobo daw. KO! So, yan ba yung ipagmamalaki nyo, si Ruben Padilla? Diyos ko po. Pati pag English. Ay, nako. KO! Muga na nahihirapan. Na? So, anyway, mga pre, yun lang yung video natin ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong Team Birador na Facebook page. At TikTok naman po. Ayan ha. Ballpoint Man 2.0. Ayan. Syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So ayan, kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye po muna pansamantala.